Pagpala at mabiyayang araw po sa ating lahat mga kapatid kay Kristo. Ating pag-aaralan sa umagang ito ay tungkol sa aklat po ng Luke chapter 6 verses 36 hanggang 37. Ang sabi po sa New International Version, "Be merciful just as your Father is merciful. Do not judge and you will not be judged. Do not condemn and you will not be condemned. Forgive and you will be forgiven." Mga kapatid, ang topic po natin ay share the gift of God's mercy. Tayo po ay sandaling manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa araw na ito na pinagkaloob mo sa amin at pinagdiriwang namin dakilang Diyos ang kapanganakan, ang kaarawan ng iyong anak na si Jesus. Lord, samahan mo kami sa aming pabubulay-bulay, bigyan mo kami ng karunungan na nagmumula lamang sa iyo. Sa iyo ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa tanging pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas at manunubos ng aming buhay. Amen at Amen. Marami po sa atin ang nagnanais na mabigyan ng regalo sa Pasko mga kapatid. Pero ang tanong po ay marami din po ba sa atin ang nagnanais na magbigay ng regalo? Nakasanayan na po natin lahat ang magbigay at tumanggap ng regalo tuwing Pasko. Tandaan po natin na kapag sinabing gift o regalo ay hindi lamang tungkol sa material na bagay. Our topic today is all about share the gift of God's mercy. O share the God's gift of mercy. Tagalog po ay ibahagi ang regalo ng awa ng Diyos. Ibahagi ang regalo ng awa ng Diyos. 3 God's gifts that we need to share na makukuha natin sa ating key verses sa Luke 6, 36 to 37. Una po ay mercy o awa. Sa verse 36 mga kapatid, ang sabi dito, "Be merciful just as your Father is merciful." Ito po ay command ng Panginoong Hesus bilang mga Kristiyano. Tayo ay natasang sumunod sa kautusan na ito. Pinadama ng Diyos ang kanyang awa sa lahat ng nagtiwala at nanatiling tapat sa Kanya. Tayo po mga kapatid ay patuloy nating nararanasan ang awa ng Diyos. Madalas po nating kantahin yung kantang "Mercy is falling." Mercy is falling, is falling, is falling. Mercy is, it falls like a sweet, sweet rain. Mercy is falling all over me. Matinding song of declaration natin ito mga kapatid sa ating Diyos. Kung nararanasan po natin ang awa ng Diyos, we need to share din ito sa ating mga kapwa. Paano po? Ipadama ang malasakit sa kanila, ipanalangin sila, ilapit sila sa ating Diyos. Pangalawa mga kapatid na gift ay love o pag-ibig. Sa verses 37a hanggang b, "Do not judge and you will not be judged. Do not condemn and you will not be condemned." Ito po ay paalala ng Panginoong Hesus. Bawal ang judgmental dahil hindi po tayo judge. Hinahatulan ni Hesus ang ugaling pamimintas sa iba habang binabaliwala ang sariling mga pagkakamali. Kinakailangan munang magpasakop tayong mananampalataya sa matuwid na pamantayan ng Diyos bago subukang magsiyasat at magtuwid ng asal ng ibang Kristiyano. Malinaw din po dito sa ating verse 37b na huwag tayong magparusa at hindi tayo paparusahan ng Diyos.
So, nakakalungkot lang po dahil madaming mga nababalitaan ngayon, mga hot issues na nangyayari sa ating bansa. Dalangin natin na maging maayos po ang lahat. Nakakalungkot dahil may mga tao na ininigay nila ang batas sa kanilang mga kamay. Gaya ng mainit na balita ngayon, ang pagpatay po sa mag-ina sa Tarlac. Sobrang naawa po ako doon sa sinapit ng mag-ina kasama ang kanilang pamilya. Naawa din po ako sa bata na anak ng pulis. At the same time, naawa ako sa pulis na pumatay sa mag-ina. Siguro po, tatanungin natin, bakit naawa ka, Pastor? Nakapatay nga po siya. Naawa po ako dahil malamang hindi pa niya kilala ang Panginoong Hesus. Sa kanyang buhay bilang Diyos at tagapagligtas niya. Kaya nagawa niya ang pumatay. Hindi ang Panginoong Hesus po ang naghari sa kanya that time. Mga kapatid, talagang sinasabi po sa Bible na bawal talagang pumatay dahil ang Diyos lamang ang may kapangyarihan. Ang Diyos lamang yung dapat na kumuha, bumawi sa buhay ng bawat tao. Mga kapatid, manguna lagi yung pag-ibig sa atin. Love covers a multitude of sins. Sabi sa 1 Peter 4:8. Kahit napakasama na ang mundo, manatili po tayong mabuti lagi. Sikapin nating ipadama yung pag-ibig na ibinigay ng Diyos sa atin. Iwasan nating humatol at magparusa sa ating kapwa. Pag-ibig ang manguna sa atin sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. The second greatest commandment is love your neighbor as you love yourself. So, ibigin natin ang ating kapamilya, kaibigan, kapitbahay, kakilala, kauri at higit sa lahat, ibigin din natin ang ating mga kaaway o mga nangaaway sa atin. Paano natin ipapadama ang pag-ibig sa ating kapwa? Pakainin ang mga nagugutom, painumin ang mga nauuhaw, patuloyin ang mga dayuhan, damitan ang mga walang maisuot, dalawin ang mga may sakit, puntahan ang mga nabilanggo. Yun po mga kapatid. At pangatlong gift ay forgiveness o kapatawaran. Sa verse 37c, forgive and you will be forgiven. Isa sa mga mahirap gawin ay ang magpatawad sa mga nagkasala at nanakit sa atin. Bakit ko siya patatawarin? Wala namang ginawang kabutihan yan sa akin. Puro hinanakit ang ibinigay niya sa akin. Minsan ganun yung ating sinasabi. O di kaya minsan sinasabi natin, pinatawad ko na siya pero hindi ko malilimutan ang ginawa niya. Tunay nga po bang pagpapatawad yon? Hindi, dahil hindi niya kinalimutan yung ginawa ng taong iyon. Dapat kung magpatawad tayo ay kalimutan lahat-lahat dahil yun yung ginawa ng ating Diyos. Malinaw po sa verse 37c, mga kapatid, na magpatawad tayo sa ating kapwa at patatawarin tayo ng Diyos. Pero kahit hindi pa natin napapatawad ang nagkasala sa atin, ibinigay na ng Diyos ang kapatawaran niya sa atin. Kung pinatawad na po tayo ng Diyos, it's time po na ipadama natin ang kapatawaran sa ating kapwa. Ang pagdiriwang ng Kapaskuhan, mga kapatid, ay nawa i-enjoy natin ang regalo na binigay ng Diyos sa atin, ang kanyang awa, ang kanyang pag-ibig, at ang kanyang kapatawaran. Ibahagi po natin ito sa ating kapwa, lalo't higit sa mga nangangailangan nito. Maging daluyan tayo ng awa, ng pag-ibig, at ng kapatawaran
Sabi po sa Micah 6:8, itinuro na niya sa inyo kung ano ang mabuti. Ito ang nais ni Yahweh. Maging makatarungan kayo sa lahat ng bagay, patuloy na mahalin ang iyong kapwa, at buong pagpapakumbabang sumunod sa Diyos. Mga kapatid, ang challenge sa atin ngayon ay lagi nating ipadama, ibigay yung ibinigay na regalo ng Diyos sa atin. Ang awa, ang pag-ibig at kapatawaran. Maghari ang Diyos sa lahat ng ating ginagawa. Maging mabuti tayong alagad ni Kristo. Mga kapatid, ang salita ng Diyos para sa ating lahat. Pagpalain po tayo sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. Amen at Amen. Tayo po ay sandaling manalangin. Aming Diyos, pinupurit, pinapasalamatan ka namin sa araw na ito. Napakabuti mo po sa amin. Salamat po sa iyong mga salita. Salamat sa paalala muli sa amin. Salamat sa regalo na ibinigay mo sa amin. Ang awa, ang pag-ibig, ang kapatawaran, ang kapatawaran dakilang Diyos. Ang awa, ang pag-ibig ay naway maipadama namin sa aming kapwa. Salamat sa iyong bugtong na anak na si Jesucristo na nagbigay sa amin ng panibagong buhay. Lord, naway magamit namin ang aming buhay na ayon sa iyong kalooban. Lagi kang manguna, maghari sa amin. Dakilang Diyos, patawarin mo kami sa lahat ng aming nagagawa. Linisin mo kami. Gawin mo kaming banal at matuwid. Naway mag-grow pa ang aming pananampalataya at commitment sa iyo. Kami po ay nagtatalaga ng aming buhay sa iyo at nangangakong maglilingkod sa iyo hanggang sa wakas. Ibibigay namin ang aming buhay para lamang sa iyo. Sa iyo ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa tanging pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas at manunubos ng aming buhay. Amen at Amen. Mga kapatid kay Kristo, ang Diyos ay sumasa inyo. Lagi nating tandaan, mahal na mahal na mahal tayo ng Diyos.